Antonio Dario Jesus, Juanita Pedro Antonio Arturo Ruperto Avelina Baltasar Librada. Ernesto Dominador Trinidad Rolando Luz Bernardo Avelina Martina Vivian Arwil Emperatriz. Leonardo Diego Asuncion Joaquin Prisco. Privado Purita Denise Cherry Baby Sky Baby Angel Chona. Francisco Sr. and Jr. Marciana Rex Rick Trevor. Ralph Dorothy Jean Margarita Sr. and Jr. Erlinda Merlin. Francisca Priscilla Juan Sr. Erlinda Miguel Sr. and Jr. Francisco. Pilar Raul Romeo Narcisa Marcela Rolando Siegfried Rosalie. Davidico Rocco Ferdinand Isaac Visitacion. Bonifacio Rogelio Analiza Rosalie Virgilio. Jose Rosita Berto Loreto Sabas Tarsila. Alfredo Virginia Uliterio Darlita Celestino Dionisio. Monico Porcencio Ereneo Emerita Ambrosio Rosa Bienvenido Felicitas Balbino Domesiana Herman Crispina. Petronilo Luis Purificacion. Rebecca Romeo Loreto Sr. and Jr. Socorro Ray Monico Carmen Horfensia Uliterio Trinidad. Taday Family Eliseo Nicolas Nilo. Anselmo Sr. Roberto Lilian Lenita Pedro Carolina Lili. Fernando Silvestre Jr. Wilhelmina Gloria. Purita Pasita Inocencia Policronio Nerissa Nestor Segundino Edgardo. Lolin Erika Joaquin Asuncion Crisco. Tiburcio Sr. and Jr. Priscilla Emmanuel Nestor Lydia Ernesto Dominica. Martina Celedonia Vivian Arwil Emperatriz Leonardo Catalina Pepito. Juanito Gorgonia Isidro Sr. Coreta Michael. Fernando Felicitas Bienvenido Balbino Romeo Rene Fernando Francisco Carmen Climaco Soledad Juanita at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na Olimpio Noli Anunciacion Vicente Lazaro at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na wala na pong nakaalaala. Ngayon po ay ikalawang linggo ng Kwaresma. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Father Ryan Salvacion. Magsitayo po at sumabay sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, atin pong ipinagdiriwang ngayon ang ikalawang linggo ng Kwaresma. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inuutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ginantimpalaan ng Diyos ang pagsunod ni Abraham sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay ni Isaac. Bukod dito'y pinagpala ni Yahweh ang lahi ni Abraham. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sinabi sa kanya, "Isama mo ang pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moria. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin." Pagsapit nila sa dakong itinuro ng Diyos, gumawa ng dambana si Abraham. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel. At mula sa langit ay sinabi, "Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak." Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog kapalit ng kanyang anak. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ng Panginoon. Wika nito, "Akong Panginoon ang nangangako sa iyo, yamang hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat.
Lulupigin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng buong mahal, ako'y lagi mamumuhay. Sa piling ng buong mahal, ako'y lagi mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw. Kahit ito ay isa, labis siyang magdaramdam. Sa piling ng buong mahal, ako'y lagi mamumuhay. Panginoon, naririto akong inyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa piling ng buong mahal, ako'y lagi mamumuhay. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa piling ng buong mahal, ako'y lagi mamumuhay. Sa piling ng buong mahal, ako'y lagi mamumuhay. Hindi ipinagkait ng Diyos ang buhay ng kanyang anak upang iligtas ang tao sa kasalanan. Ang pagpapakasakit ni Jesus ay tanda ng dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ng kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay, at ngayoy namamagitan para sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama, kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap, at mula rito ay may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala na silang kasama roon, kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang ikalawang linggo ng Kwaresma. At sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, ay meron po siyang importanteng itinuturo sa ating lahat. Nasabi niya, na kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? If God is for us, who can be against us? Na kung ibinigay na ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak, maligtas lamang tayong lahat, ano pa kaya ang hindi niya kayang gawin, maligtas lamang tayo, na tayo ay mabigyan kung ano talaga ang ating pangangailangan, kung ano talaga ang makakabuti sa atin. At ang pagbibigay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan ay makikita natin sa pagpapakasakit, sa paghihirap, sa pagkamatay niya sa krus, at sa kanyang muling pagkabuhay. Dahil dyan po ay naligtas tayo sa ating mga kasalanan at nabigyan ng buhay na walang hanggan. Yun po yung ginawa ng Diyos para sa ating lahat, na yung anak niya ay namatay para tayong lahat ay mabuhay. Yung anak niya ay muling nabuhay sa mga patay para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang kamatayan ay hindi siyang magkaroon ng huling salita sa ating buhay. At sa ating ebanghelyo po ngayon, yun po yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan nagningning ang kanyang kasuotan doon sa bundok ng Tabor, na ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kaluwalhatian bilang nag-iisang anak ng Diyos. So, Jesus presented himself as the only begotten Son of God. Ipinakita ni Kristo kay Pedro, kay Santiago at kay Juan na siya ay Diyos. At sa kanyang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, ay may 2 tao na matagal nang namatay. Si Moises po at si Elias ay nagpakita at nakipag-usap kay Jesus. Na ibig sabihin po na kahit po si Moises at si Elias, 2 tao in the Old Testament are so important figures in the history of salvation, is pointing towards Jesus, na
yung kagustuhan ng Diyos para sa lahat ng tao na sinabi ni Moises sa bayan ng Israel, na sinabi ni Elias sa bayan ng Israel, ay patungkol kay Kristo. Kaya nga ho, nagpakita sila kay Pedro, Santiago at Juan na siya mismong sinasabi na si Kristo ang tagapagligtas. At sa pagpapakita po ng kaluwalhatian ni Kristo bilang nag-iisang anak ng Diyos Ama, ano po yung sinabi ng Diyos Ama kay Pedro, Santiago at Juan at sinasabi rin po sa ating lahat? Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Ibig sabihin, ito po yung tugon natin, my dear brothers and sisters, na kung ibinigay na ng Diyos ang lahat sa kanyang nag-iisang anak, maligtas lamang tayo. Ginawa na ng Diyos ang lahat, maligtas lamang tayo. Ibig sabihin, yung tugon natin ay pakinggan yung anak niyang ibinigay sa atin. So, let us listen to Jesus. Dahil sa pakikinig po sa kung ano ang kalooban ni Jesus, ay masusunod po natin ang kalooban ng Diyos. Yung napaka-importanteng tanong sa buhay natin, sino ho ba yung pinapakinggan ninyo? Sarili niyong tinig, tinig ng ibang tao, tinig ng mundo, o minsan baka tinig ng demonyo, yung tinig ng masamang espiritu. Lahat po ng nangyayaring hindi mabuti, lahat po ng mga nangyayaring masama sa mundo natin ngayon, ay nanggagaling po sa pakikinig ng tao, hindi sa boses o tinig ng Diyos, kundi sa tinig ng sarili, tinig ng mundo, o tinig ng demonyo. Kasi po, kung susundin lamang ang boses o tinig o salita ni Kristo, ay sigurado pong lahat ng mangyayari ay para lamang sa ating kabutihan at sa kabutihan ng ating kapwa. That's why it's very important to ask ourselves seriously, lalong-lalo na ngayon, panahon ng Kwaresma, sino ho ba ang pinapakinggan natin? Whom are we listening to? Whose voice are we listening to? Sino ho ba ang sinusunod natin? Minsan, sa buhay natin, maganda yung, the way we look at things, maganda yung umaga mo, pero meron ka lang narinig na hindi maganda, masamang sinabi patungkol sa'yo, ay nagbago na yung araw mo. Maganda sana yung mood mo, maganda sana yung araw mo, pero dahil sa chismis, sa hindi magandang sinabi ng iba, ay nagbago lahat. Masaya ka, naging malungkot ka. Dahil ano yung nangyari? Pinakinggan mo yung sinasabi ng iba. Instead of listening to the voice of God. At ano ba yung tinig ng Diyos sa puso natin? Na mahal niya tayo, na iniligtas niya tayo. Yun po yung sinasabi ng tinig ng Diyos sa puso natin. Pero minsan, hindi na yun napapakinggan. Kasi ibang tinig na yung pinapakinggan. So nababago yung magandang disposisyon natin dahil ibang tinig ang pinapakinggan. Kaya nga, napaka-importante ng ating unang pagbasa patungkol sa kwento ni Abraham na kung saan inaalay niya ang kanyang anak na pinakamamahal si Isaac sa Diyos. Sinubukan siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, ialay mo ang inyong pinakamamahal na anak na si Isaac. Kung ating pong maalala, si Isaac po ay yung anak na ipinangako ng Diyos na ibibigay niya kay Abraham para makapagpatuloy na magkaroon ng pamilya si Abraham so that his generation will continue. So ibinigay po yan ng Diyos. Kahit po matanda na si Abraham at saka si Sarah, wala na pong kapasidad na magkaroon sila ng anak, milagro pong nagkaroon sila ng anak na si Isaac. Pero ngayon, anong sinasabi ng Diyos? Ialay mo ang iyong anak.
kahit mahirap, kahit hindi nauunawaan ni Abraham kung ano talaga ang kahulugan nito, kung ano talaga ang rason ng Diyos, kung bakit niya kailangan ialay ang kanyang anak, ano po yung ginawa ni Abraham? Sinunod po niya ang tinig ng Diyos. In our lives, sometimes it is like that. Hindi natin masyadong nauunawa ng kalooban ng Diyos. But if we believe in God, if we trust in Him, we will follow His word. Kasi alam natin na yung kalooban niya, ang kanyang tinig, ang kanyang boses ay para lamang sa ating kabutihan. Yun po yung ginawa ni Abraham. At ng panahon na kanyang iaalay na po ang kanyang anak, siya ay pinigilan ng Diyos. Sabi ng Diyos, alam ko na, natapat ka. Alam ko nang nananalig ka. So in other words, God was able to show His great love for Abraham by that kind of testing. At yung pananalig ni Abraham ay naipakita niya sa Diyos sa pamagitan ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi pinakinggan niya ang tinig ng Diyos. So in our lives, dear brothers and sisters, sometimes we will not fully understand ano ba talaga ang kagustuhan ng Diyos. Pero manalig tayo. Magtiwala tayo. Because at the end of the day, the only desire of God for each one of us is for our own good. So pakinggan natin, sundin natin ang kanyang tinig, ang kanyang kalooban. And rest assured, my dear brothers and sisters, at the end of the day, we will be fulfilled. We will be happy na kung ano talaga ang para sa atin at ano talaga ang makakapabuo sa ating pagkatao ay ibibigay ng Diyos sa atin kung tayo lamang ay mananalig sa Kanya. Kaya nga ho, let us always remember what the Father said to the disciples of the Lord. Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, na luklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinapahayag sa atin ng Ama na makakamit lamang natin ang kaligtasan kung haharapin natin ang pagdurusa at sakit katulad ng ginawa ng kanyang anak. Sa kabila ng ating kasalanan at mga kahinaan, dumalangin tayo. Panginoong aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Sa kabila ng laganap na materialismo, patuloy nawang ipahayag ng Santo Papa Francisco, mga obispo, diakono, pari at relihiyoso at relihiyosa ang kahalagahan ng simpleng pamumuhay at pagtulong sa mga mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Pakinggan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang tinig ng mga naglihikahos, mga inaalipusta, mga biktima ng karahasan at mabigyan nawa sila ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Magsilbi nawang inspirasyon ang pagbabagong anyo ng Panginoon sa mga may sakit, mga pinabayaan, at mga pangungulila upang umiral sa kanila ang tibay ng loob
at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Lumagunawa tayo sa pananampalataya at pagtitiwala upang hindi tayo madaig ng kamatayan at manatiling mapayapa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, aming liwanag, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, punuin mo po kami ng iyong mga biyaya sa pagdiriwang namin sa pagbabagong anyo ng iyong anak. Mapuno nawa ang bawat sandali ng aming buhay ng pananalig sa iyo. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay nagdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, nang may pagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang namatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag, at iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa ay magdusa, upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Roberto naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po tayo. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagapukop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo, sapagkat kahit ngayon pa man sa lupang ibabaw, pinapagsasalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan upang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.